Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Ipinatigil na ng COMELEC ang pagtanggap nito ng signature forms para sa kontrobersyal na People's Initiative Campaign. Habang ibinunyag naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri na nakausap nito ang Pangulo ukol sa issue at plano na raw nitong kausapin ang Kamara upang ipahinto ang PI. Narito ang ating balitang A to Z. Mismong ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang nagsabing dapat nang ihinto ang kontrobersyal na People's Initiative Campaign para baguhin ang saligang batas. Yan ang revelasyon ngayong hapon ni Senate President Juan Miguel Zubiri matapos raw makapulong ng personal ang Pangulo nitong Lunes. In his words, Madam President, my dear colleagues, it is getting out of hand. Target rin daw iapela ito ng Pangulo sa mismong House of Representatives at mga nasa likod ng PI. The President for his commitment, and we remain firm in our vigilance against any attempts to destabilize our democracy. Ngayong araw din, sinuspindi na ng Commission on Elections ang lahat ng proseso nito sa lahat ng tanggapan sa buong bansa na may kaugnayan sa signature campaign para sa PI. Sinususpend po natin ang lahat ng proseso kahit yung pagtanggap ng aming mga local COMELEC. Yan ay kasunod na rin ng batikos ng Senado sa patuloy na pagtanggap ng komisyon ng signature forms. Kahit pa marami na ang naiulat na bayaran o suhulan para sa lagda. Na kinakailangan namin na i-review, i-enhance, dagdagan yung aming existing IRR o Implementing Rules and Regulation concerning the People's Initiative. Dahil sa ating palagay, may mga bagay po doon na kulang at wala doon sa ating pong guidelines. Agad namang nagpasalamat ang Senado sa aksyon ng COMELEC. I think that deserves a loud applause, Your Honor. Sa tala ng COMELEC, umabot sa 209 legislative districts ang nagsumiti ng PI signature forms. Kung kaya't kanina, kinilala ng Senado ang nalalabing mga distrito na hindi nagpadala ng PI forms. The 44 strong that held off out of the 253 districts, may 44 po na hindi nagbigay ng kanilang 3% ika nga to comply with this People's Initiative. Ilan pa sa mga isyu ng Senado kontra sa PI ay ang tila pagbabalewala sa bicameral na sistema ng lehislatura. Isinusulong kasi ng kumakalat na PI ang pagboto ng 24 na senador kasama sa mahigit 300 representante ng Kamara, imbis na hiwalay na pagboto ng mataas at ng mababang kapulungan. Bagay na ayon sa ilang kongresista ay hindi naman isinusulong ng House of Representatives. In trust issues, honestly, we don't know where it was coming from kasi we were pushing only for economic reforms. May nagsasabi na extension of term limits. Saan ho nakalagay yun? Diba? I mean, you know, these people selling this idea are out there to stop the effort to amend the Constitution. And I hope it's not coming from our friends from the Senate. Umaapela naman ang Kamara sa Senado ngayong nasuspindi na ng COMELEC ang PI na mag-focus na raw ulit sa trabaho at sa paggawa ng batas. Bukas, nakatakdang sumalang sa Senado ang isyu ng suhulan sa PI.